Nagtrabaho ng labis sa isang taon, kabuang 6 oras at 48 minuto. Nakatapos ng isang upuan lamang sa Yi na nobelang Bamboo Ceiling Ni. Pinayuhan ako ng kaibigan kong si Han. Maghanda ng tissue at chips bago manood. Noong summer ng aking unang taon, nalaglag ang lolo ko sa tubig. Sakto, nailigtas siya ng 7 mayayamang dalaga na dumaan. Upang makabawi, naging tagasunod ako nila. Araw-araw akong sumusunod sa kanila at nagdadala ng bag. Hanggang sa araw ng pagkamatay ng lolo ko. Sabi nila sa harap ng puntod ng lolo ko, huwag na akong gawing katulong. Basta't matapos ko ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan. Makakapagsimula na akong ituloy ang sarili kong buhay. Pero hindi ko inasahan na, ang kanilang mga kahilingan pala ay, nais nilang maging tagapagmana ng pamilya. Upang makatulong sa kanila na matupad ang kanilang gusto. Nagsimula akong magtrabaho ng walang humpay. Ang tulog ko araw-araw ay hindi lumampas sa 3 oras. Kahit na nakakapagod. Pero ang panahong iyon ang pinakamasaya sa akin. Matagal na tayong magkasama. Unti-unti, nagkaroon sila ng damdamin para sa akin. Minsan, nag-aaway sila araw-araw dahil sa kung sino ang kausap ko. Nang maglaon ang kanilang kumpanya. Nang bumuti ang kanilang pagunlad. Dumarami na rin ang mga nanliligaw sa kanila. Unti-unti, nawawalan na sila ng interes sa akin bilang kanilang tagasunod. Maliwanag na napansin din ako ng mga taong iyon. Nagsimula silang magsalita ng iba't ibang masama tungkol sa akin sa harap nila. Sa paglipas ng panahon, nagsimula rin silang maghinala. Noong nakaraan, nahulog ang lolo ko sa tubig at sila ang nagligtas sa kanya. Hindi ba't ito'y parang pinlano namin ng aking lolo? Upang mapalapit ako sa kanila. Kaya, sinimulan nilang siraan ako. Pinahiya ako. Labis akong nasaktan. Hindi ko alam kung bakit sila nagbago ng ganito. Gayunpaman, para makamit ang kasunduan sa harap ng puntod ng aking lolo. Wala akong magawa kundi tiisin ang lahat ng ito. Sa wakas, nang dumating ang araw ng aking nais, umalis akong walang paglingon. Marahil dahil sa matagal na pagod, may problema na sa aking puso. Hindi nagtagal at namatay ako sa lumang bahay na iniwan ng aking lolo. Muling binuksan ang aking mga mata. Hindi ko akalain na ako'y muling isinilang sa araw ng pagsiklab ng alitan. Naipagbayad na ako sa utang na loob sa nakaraang buhay na parang alipin. Sa panibagong buhay, kailangan kong mabuhay para sa aking sarili. Ngunit nang umalis ako, sila'y naghinayang lahat. Sa panahong ito sa underground parking lot, awit pastol. Ano ang ginagawa mo? Tiningnan ako ni Wang Xinyu nang may pagdiriin. Agad akong tumakbo sa tabi ng lalaking tinamaan ng isang suntok. May malasakit na puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Xiaoyong, kumusta ka? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Ang lalaking nakahandusay sa lupa ay isang napakamayamang anak ng mayaman. Nagkita ang dalawa sa isang salusalo. Ngayon, halos sigurado na silang magkaroon ng relasyon bilang magkasintahan. Sa mga sandaling iyon, si Xiaoyong na nakabagsak sa lupa ay tumayo. Pinunasan ang dugo sa kanyang labi at tumingin sa akin. Pastol, tungkol sa iyo, sinabi na sa akin ni Xinyu. Ginawa mo ito para sa utang na loob. Mula 2 taon sa kolehiyo, sinundan mo si Xinyu na parang isang bodyguard. Nakaramdam ka ng pag-ibig para kay Xinyu. Nakita mo na kami nagmamahalan. Nag-aalala ka na baka agawin ko si Xinyu sa'yo. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero umaasa akong magiging malinaw ang isip mo. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Ang mga salitang ito ni Xiaoyong. Lalo lang nagalit si Wang Xinyu sa akin. Sunod na kinuha niya ang telepono at tumawag. Tinawagan ni Mujie si Yuyong. Bumaba na kayong lahat. May ilang bagay tayong dapat linawin kay Mujie ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, 6 na mayayamang dalagang mula sa iba't ibang pamilya ang lumapit. Xinyu, anong nangyari? Bakit tinawagan ni Mujie si Xiaoyong? Nagbigay ng masamang tingin sa akin si Wang Xinyu. One thing, tama ang sinabi mo. Si Mujie ay nananatili sa aming tabi at hindi umaalis. Siguradong mailihim siyang layunin. Marahil ay may problema na siya sa isipan. Tinuturing na niya tayong 7 tao bilang kanya. Sa mga nakaraang araw, madalas akong lumabas kasama si Xiaoyong. Inatake niya si Yuyong sa paradahan. Siya ay talagang nagsasagawa ng kabaliwan. Hindi na natin siya maaaring hayaan na manatili sa ating tabi. Xinyu, sa wakas, naniwala ka na sa akin. Nakita ko si Mujie na lihim na tumitingin sa aking telepono kanina. Sigurado akong tinitingnan niya kung may nangliligaw sa akin kamakailan. Nais niyang sirain ang aking damdamin. Sa oras na yon, umiling si Zhang Jing sa tabi at nagmamasid sa akin nang may pagkadismaya. Mujie, noong nasa kolehiyo tayo, napakasaya nating naglalaro. Bakit ka naging ganito? Ang iba pang 4 na babae ay sabay-sabay na nagreklamo laban sa akin. Mujie, nakalimutan mo na ba? Nandito ka para maging katulong ng iyong lolo. Upang suklian ang ating ginawa para sa'yo. Baka sobrang bait namin sa'yo. Nagbigay ba yun sa'yo ng anumang ilusyon? Ngayon, hindi mo na kailangan magbayad ng utang na loob. Maaari ka nang umalis. Pamilyar na tanawin, pamilyar na tao. Pamilyar na pagdududa at pambabansag. Ngunit sa oras na ito, wala akong galit sa aking mukha, tanging pagkabigla lamang. Sa nakaraang buhay, ginawa ko ito para sa kumpanya ni Wang Xinyu. Upang makipagtulungan sa Zhao Group, patuloy akong naglakbay sa loob ng 6 na buwan. Sa pagitan ng Wang Group at Zhao Group. Sa simula, nakipagkita sa akin si Zhao ng maganda, ngunit pagkatapos ay mahinahon akong tinanggihan. Ngunit kalaunan, hindi ko na talaga siya nakita. Hanggang isang araw, habang naghihintay ako kay Zhao sa ibaba, bigla akong nakakita ng isang maliit na batang babae na tumatakbo sa kalsada habang hinahabol ang bola. Nang ang maliit na batang babae ay malapit ng mabangga ng isang kotse, tumakbo ako patungo sa kanya. Niyayakap ang maliit na batang babae, tumagilid kami sa tabi ng daan sa parang. Ang maliit na batang babae ay hindi nasaktan. Ngunit maraming piraso ng aking katawan ang nadurog. Ang aking likod ay natusok ng ilang piraso ng sanga mula sa parang at naging may dugo. Nang mabilis na tumakbo si Zhao at niyakap ang maliit na batang babae,
Doon ko lang nalaman na ang maliit na batang babae ay apo ni Zhao. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakita ni Ginoong Zhao ang aking pagpupursigi at taos-pusong intensyon. Ngayon, nailigtas pa ang kanyang mahal na apo. Sa wakas, pumayag na siyang makipagtulungan. Kaya't mabilis kong binanatan ang aking sugat. At nagmadali akong bumalik sa Wang Group upang sabihin ang magandang balitang ito kay Wang Xinyu. Pero hindi ko inasahan. Nasa underground parking lot, narinig ko si Xiaoyong nakausap ang ibang tao. Tungkol sa kung anong pag-ibig o hindi. Sinasabi lang na napakaganda ni Wang Xinyu. Naglalaro lang. Kaya tumakbo ako at sinuntok. Ang mukha ni Xiaoyong ang salarin. Hindi ko inasahan na nakita ito ni Wang Xinyu na bumababa mula sa hagdang bato. Sinubukan kong ipaliwanag kung bakit ko siya sinuntok pero walang naniwala. Pinili nilang maniwala kay Xiaoyong, ang mayamang bata. Ang aking paliwanag ay itinuring nilang paglilinis ng pangalan. At muling ininsulto ako ng mas malupit. Ngayon, hindi ko tulad ng nakaraang buhay, na nagbigay ng paliwanag kung bakit ko sinuntok si Xiaoyong. Ngunit nakatunghay siya kay Wang Xinyu nang walang emosyon at nagsabi, Ginoong Wang, pumayag na si Ginoong Zhao na makipagtulungan. Tandaan mong pumirma ng kontrata bukas. Ito ang aking sinabi kay Wang Xinyu. Yung batang tumalon sa imbakan ng tubig para iligtas ang kanyang lolo. Huli na itong babalang at tulong. Pero hindi ko inaasahang umiti si Wang Xinyu. Pastoral na awit, talagang pinapabigat mo ako. Akala mo ba sa oras na ito, pwede mong banggitin ang pakikipagtulungan kay Ginoong Zhao? At maitatago mo ang ginawa mo kay Xiaoyong? Ikinag-pride mo ba ang natapos na pakikipagtulungan sa Zhao Group? Sabihin ko sa'yo, pumayag si Ginoong Zhao na makipagtulungan dahil ang kumpanya ay pag-aari ng aming Wang Group. Dahil ako ay isang miyembro ng pamilyang Wang. Wala itong kinalaman sa'yo. Kahit sino ang ipalit ko, tiyak na magtatagumpay. Tama sila. Isa ka lamang na umaasa sa relasyon ng aming 7 miyembro ng pamilya. Isang taong umaasa. Kung may natitirang dignidad ka, agad kang mawala sa aming paningin. Bawat salita ni Wang Xinyu ay tumama sa puso. Pero wala akong pakialam. Hindi ko na iniintindi. Hindi na ako nagsalita. Diretsong humarap at naghanda na umalis sa sasakyan. Sandali, Mukga. Hindi iyo ang sasakyang iyon. Ngumiti ako ng mapait. Nga, ang sasakyang ito ay binili ni Xu Wanting para sa akin upang maging madali ang pagpasok ko sa trabaho. Pasensya na. Nakalimutan ko. Ang sasakyang ito ay sa inyo, Ginoong Xu. Oh, tama nga. At itong cellphone. Ito rin yung cellphone na binili ni Ginoong Zhang para sa akin, ibinabalik ko sa inyo. Habang sinasabi ito, inabot ko ang cellphone. Tumingin si Zhang Jing sa cellphone na iniabot ko. Nakakunot ang kanyang noo at puno ng pagkamuhi. Isang malakas na tunog. Diretsong ibinagsak ni Zhang Jing ang cellphone sa lupa. Ang gamit mo ay sobrang dumi. Di ba? Labis ang sama ng aking loob. Ganito na ba ako kadisgusting? Ang pusong sugatan ay tahimik. Tumango ako at tahimik na umalis. Hanggang sa lumingon ako at umalis. Saka lang nila napansin ang butas sa aking likod. Bakit nasira ang damit ni Mukga? Mukhang may mga mansa ng dugo pa. Sinabi ni Wang Xinyu na may pagkaayaw ang kanyang hinala. Marahil sinadya niyang magsuot ng luma at sirang damit. Gusto niyang magpanggap na may ginugusot na plano. Gusto niyang isipin namin na siya ay nahihirapan. Si Zhang Jing ay tumingin sa naglalaho na nag-iisang anyo ni Muje. May konting hindi komportable sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung anong eksaktong pakiramdam. Nakita ni Xu Wanting na medyo hindi masaya ang lahat dahil kay Muje. Kaya't siya'y pumalakpak. Di ba't napagkasunduan na tayong pumunta sa bar sa bahay ni Kuyu? Huwag hayaan na masira ang ating gana dahil sa isang taong ayaw natin. Tara na, umalis na tayo. Naglakad ako pabalik sa aking tinitirahan. Ang aking tinitirhan ay isang apartment. Ito rin ay pag-aari ng pamilya Wang. Noong ako ay bagong graduate, wala akong matirhan. Kinuha ni Wang Xinyu ang apartment na ito para tinggalan ko. Nang ako ay bagong graduate, nagsisimula na silang lahat na kunin ang kanilang mga pamilya sa kumpanya. Karamihan ay mga maliliit na kumpanya na hindi mahalaga sa pamilya. Sa pag-alam sa kanilang mga hangarin, ako ay naghanda ng buong sikap upang matulungan silang makamit ang kanilang mga hangarin. Upang maging madali ang pagbuo ng mga plano para sa direksyon ng kumpanya. Mayroong mahabang panahon na sila. Lahat ay nakatira sa ilalim ng parehong bubong. Binuksan ko ang pinto. Bumalik sa napakapamilyar na silid. Dito ay may maraming magagandang alaala. Ngunit ngayon ay nagiiwan na lamang ng kalungkutan. Ayaw ko nang isipin. Basta't ngayon ay nakawala na. Naipagpasalamat ko na sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, panahon na para mabuhay para sa sarili. Dito ko na lang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanila. Kaya't umupo ako sa sofa at binuksan ang laptop. Nagsulat ako ng buod ng mga responsibilidad ng kumpanya. Ibinuhos ko ito sa desktop. Kapag naiwan ko na ang lahat, hindi na nila kailangang istorbohin ako. Pagkatapos ay kumuha ako ng wallet. Ipinagkaloob ang iyon card at ang pera sa wallet. Lahat ay inilapag sa mesa. Dumating ako ng nag-iisa upang magpasalamat. Ang utang na loob ko sa buhay ng aking lolo ay naipagpasalamat ko na sa nakaraang buhay. Ako ngayon ay umalis ng mag-isa. Tulad ng hitsura ko nang dumating ako. Sa huli, inilagay ko ang susi sa mesa. Lumabas ako ng silid. Wala na akong ibang dala sa aking bulsa kundi ang aking gi. Mabuti na lang at mayroon akong kasiyempre sa kolehiyo na narito sa Longdu. Kaya hiniram ko sa kanya ang ilang pera. Bumili ako muli ng cellphone at kumuha ng size card. Pagkatapos, bumili ako ng tiket at sumakay sa tren pauwi. Ako ay nahukay ng aking lolo nang siya ay mahigit 60 taong gulang sa tabi ng daan. Ang mga tiyuhin at tiyahin sa nayon, hindi sila nagkulang sa pag-aalaga sa amin ng aking lolo. Sa nakaraang buhay, abala ako sa pagbabalik ng utang na loob sa aking lolo. Pinagpuyatan ko sila hanggang sa mamatay. Wala pa akong oras na makabawi sa mga tiyuhin at tiyahin. Sa pagkakataong ito, tiyak na tutulungan ko ang mga tao sa nayon upang magkaroon ng magandang buhay ang mga tiyuhin at tiyahin. Samantala, ang 7 prinsesa at si Xiaoyong ay
nagsasaya sa bar ng pamilya Jiangqiu. Ang alak na pinapainom sa kanilang lalamunan, na nagpapaalis sa kanilang lahat ng alalahanin. Lubusang nagpapahinga. Si Wang Xinyu ay uminom nang hindi na malaman kung ito ay katotohanan o pangarap. Hanggang sa maabala ako sa tunog ng telepono. Hello! Manager Sheng, malapit na ang oras para pumunta at pumirma ng kontrata sa Zhao Group. Sabi ni Wang Xinyu na hindi pa ganap nagising, hindi malinaw ang kanyang sagot. Pwede namang ipadala ang manager. Hindi ba siya ang palaging may pananagutan? Manager Wang, hindi namin makontak si Manager Mu. Biglang bumangon si Wang Xinyu at iniwas ang kanyang mga mata. Dito niya lang naisip na umalis na si Muje. Okay, alam ko na. Dadating na ako. Pagkatapos i-off ang telepono, agad na nagbihis si Wang Xinyu. Nakalimutan na niya kung gaano nakatagal. Hindi na siya personal na pumunta para makipag-usap at pumirma ng kontrata. Dati siya ang nag-enjoy. Tumulong si Muje sa mga bagay ng kumpanya. Parang siya ay isang hindi nagmamalasakit na manager. Ngunit nang maisip ito, wala namang balak magpasalamat si Wang Xinyu kay Muje. Sa halip ay lalo pang naiinis kay Muje. Mukhang tama ang mga chismis na yon. Sobrang umaasa kami kay Muje. Gusto niyang umasa kami sa kanya. Sa huli, hindi natin siya maiiwasan. Kaya't ang pagtaboy sa kanya ay talagang tamang desisyon. Mabilis na naglinis si Xinyu at nagmadaling pumunta sa kumpanya. Habang nakikinig sa sekretarya na nagsasabi tungkol sa pakikipagtulungan sa Zhao Group. Habang tinitingnan ang kontrata, hindi maiiwasang magtanong, talaga bang pumayag si Ginoong Zhao na makipagtulungan sa atin? Siguradong may iba na mas magandang alok kaysa sa atin, di ba? Tumango ang sekretarya. Na may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata, sinabi niya. Salamat ito kay Manager Mu. Sa nakaraang 6 na buwan, si Manager Mu ay palaging. Mabilis na tumingin si Wang Xinyu sa sekretarya ng malamig. Nang makita ito, agad na nagsara ng bibig ang sekretarya. Ayaw niyang mayroong taong nabanggit ang Muje sa paligid niya. Hindi ba kayang umandar ng kanyang kumpanya nang walang Muje? Anong kinalaman ng pagtanggap ni Ginoong Zhao sa pakikipagtulungan kay Muje? Hindi ba't dahil lang sa nakuha ni Ginoong Zhao ang aking atensyon? Sa likuran, ang mataas na bundok ng Wang Group. Pagkalipas ng kalahating oras, kakapasok lang ni Wang Xinyu sa Zhao Group. Nakita ko na si Ginoong Zhao ay may bitbit na isang batang babae. Siya mismo ang naghihintay sa labas ng pinto para sa kanya. Mas labis na nagulat si Wang Xinyu nang tumingin si Ginoong Zhao pagkatapos bumati sa kanya. Ang sinabi niya sa unang pagkakataon ay, "Nasaan si Ginoong mo?" Si Muje na naman. Si Wang Xinyu ay galit sa kanyang kalooban. Bakit parang hindi gaanong interesado si Ginoong Zhao sa kanya bilang isang lehitimong boss? Kundi interesado siya kay Muje bilang isang manggagawa. Kahit na mayroon siya ng titulong manager, hindi ba't siya rin ang nagbigay nito? Mayroon bang kailangan si Ginoong Zhao kay Ginoong mo? Nang marinig iyon, umiti si Ginoong Zhao. Naghihintay na ang mga kawani. Ginoong Wang, pirmahan muna natin ang kontrata bago tayo mag-usap ng iba pang bagay. Kahit na medyo naguguluhan si Wang Xinyu, pero nagtagumpay pa rin silang pumirma ng kontrata. Si Wang Xinyu ay labis na nagmamalaki. Sino ang nagsabi na hindi ito magagawa nang wala si Muje? At hindi ba siya ang lumagda sa kontrata sa Zhao Group? Sa loob ng isang segundo, si Ginoong Wang ay may katulong na gaya ni Manager Mu. Tiyak na makakapag-collaborate tayo ng masaya. Isang nakangiting sinabi ni Ginoong Zhao. Agad na naglagay ng malamig na tubig sa magandang kalooban ni Wang Xinyu. Bakit ito ay isang kanta? Kung wala siya, hindi tayo makakapag-collaborate ng masaya. Hindi sinabi ni Wang Xinyu na pinalayas na niya si Muje. Nagkamay lang siya kay Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, tiyak na makakapag-collaborate tayo ng masaya. Habang si Wang Xinyu ay naghahanda ng lumabas, bigla siyang tinawag ni Ginoong Zhao. Ginoong Wang, sandali lang. Mayroon bang iba pang gustong ipagutos si Ginoong Zhao? Nagsabi si Ginoong Wang na nagbibiro. Kami ay mga kasosyo sa negosyo. Anong mga utos ang hindi mga utos? Gusto ko sanang tanungin kung kumusta na ang kondisyon ni Manager Mu. Tumawag ako kahapon pero nakasara ang cellphone ni Manager Mu. Tumawag din ako kaninang umaga pero nakasara rin. Nasa ospital ba ang manager? Hindi ko alam kung ito ay maginhawa. Gusto kong dalhin ang aking apo para batiin si Manager Mu. Nang marinig iyon, nakakunot ang noo ni Wang Xinyu. Hindi makontak ni Zhao ang telepono ni Muje. Naalala niya ang nangyari kahapon sa ilalim ng paradahan. Ang eksena kung saan nabasag ang telepono ni Muje ni Zhang Jing. Dapat lang na hindi makontak ang telepono. Ano ang ibig sabihin ng nasaktan ayon kay Zhao? Awiting pastoral na sakit. Nang sandaling iyon, kumaway si Zhao. Isang batang babae na parang porselana ang tumakbo papunta sa kanya. Kahapon, dumalaw sa akin ang aking apo. Masyadong naglalaro at hindi sinasadyang tumakbo sa kalsada. Kung hindi dahil kay Manager Mu, ang aking apo ay, salamat kay Manager Mu. Pinrotektahan niya ang aking apo ng mabuti. Pero siya mismo ay may maraming butas sa likod. Sabi ko, dalhin natin si Manager Mu sa ospital. Sabi niya, wala lang. Kailangan pa niyang bumalik para sabihin sa iyo ang magandang balita tungkol sa kanilang proyekto. Akala ko ay sabihin din ni Manager Mu na, iniligtas ang aking mahal na apo. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Labis na nagulat si Wang Xinyu nang marinig ito. Bigla siyang nakaintindi. Bakit si Zhao ay naghihintay sa kanya sa harap ng gusali na may yakap na apo? Nasaan si Zhao na hinihintay siya? Naghihintay siya kay Muje. Napansin ni Zhao na may kakaiba kay Xinyu. Kumunot din ang kanyang noo. Bakit? Seryoso bang nasaktan si Manager Mu? Nag-aalala si Wang Xinyu na malaman ni Zhao. Si Muje ay pinagsabihan at nakansela ang kooperasyon. Kailangan munang maghanap ng dahilan. Hindi. Kailangan ni Manager Mu ng magandang pahinga ngayon. Hindi ko lang inasahan na nailigtas niya ang apo ni Zhao. Pagkatapos ay nagbigay si Zhao ng maraming magagandang salita tungkol kay Muje. Hindi ko alam kung okay lang. Sabihin mo sa akin kung saang ospital si Manager Mu. Nais kong bisitahin ang tagapagligtas ng aking apo. Ang sinabi ni Zhao ay nagpatigil kay Wang Xinyu.
Dahil sa mga narinig ni Wang Xinyu kamakailan, lahat ay madilim na hula tungkol kay Muje. Sinasabing nagkukunwari siyang nahihirapan para lamang mapasalamatan siya ni Wang Xinyu at ng iba. Ang mas malaking layunin niya ay kontrolin ang kumpanya ng 7 tao. Naghahanda ng isama ang 7 ito sa kanyang tabi. Paano ito ganap na naiba sa sinabi ni Zhao tungkol sa naiintindihan ko na. Naloko rin si Zhao ni. Maaaring ang pagdunang apo ni Zhao ay isa sa kanyang mga plano. At ang huling layunin ni ay para lamang sa pakikipagtulungan ni Zhao at bumalik sa tabi ni Wang Xinyu upang magmalaki, upang mas maging hindi siya kayang iwan. Kahit na nakita niya ang lahat, ngunit alam niya na kung sasabihin ito, tiyak na hindi na matutuloy ang pakikipagtulungan. Kaya't naghanap siya ng isang palusot. Talagang ikinalulungkot ko, Zhao. Nag-leave si manager ng ilang araw. Marahil ay sobrang pagod na. Nais niyang magpahinga sandali. Gayon din naman, sa nakaraang 6 na buwan, patuloy na pumupunta si manager sa akin. Talagang mahirap. Kaya't pakiusap, ipaalam mo sa akin, Wang, pagkatapos magtrabaho ni manager. Kailangan kong bumisita. Salamat kay manager sa kanyang buhay na pagligtas sa aking apo. Si Wang Xinyu ay puno ng saya. Umalis na may kontrata mula sa Zhao Group. Muje, gumamit ka ng mga maruruming paraan para mapapayag si Zhao na makipagtulungan. Hindi ko ipinahiya ka. Para na rin itong awa ko sa'yo. Matapos bumalik si Wang Xinyu sa opisina na may kontrata. Nang nasa isip niya nang magpahinga sandali, ang telepono sa mesa ay biglang tumunog ng sunod-sunod. Iba't ibang mga bagay. Lahat ng iyon ay nakatambak sa kanyang harapan. Bumalik ng 11 ng umaga. Wala ng oras si Wang Xinyu para kumain ng tanghalian. Abala siya hanggang 3 ng hapon. Uminit na naman ang kanyang sakit sa tiyan. Habang abala at naguguluhan, kinuha ni Wang Xinyu ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang telepono ni Muje. Dati, kapag may sakit si Wang Xinyu sa tiyan, kailangan lang niyang tawagin si Muje. Agad na nadadala ang gamot sa tiyan sa kanyang kamay. Hanggang sa marinig niya na naka-off na ang telepono ng kausap. Doon lang naisip ni Wang Xinyu kahapon, na ang telepono ni Muje ay nabasag na. At si Muje mismo ay napagsabihan na nila at umalis na. Pero hindi niya naisip si Muje. Sa halip, lalo pa siyang nainis. Isang taong may masamang balak. Hindi ko alam na umasa na ako sa kanya sa buhay. Kaya't inalis niya ang cellphone at tinawag ang sekretarya. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Pwede mo bang bumili ng gamot sa tiyan para sa akin? Anong klaseng gamot sa tiyan ang kailangan? Biglang nagulat si Wang Xinyu. Hindi rin niya alam kung anong gamot sa tiyan ang kailangan niya. Dati, siya ay tumatawag kay Muje. Agad siyang maihahatid ang gamot sa kanya. Nakakatulong ito sa kanya. Bumili ka ng bawat klase ng gamot sa tiyan. Nakalimutan ko na kung anong pangalan. Pero naaalala ko kung anong itsura. Pagkatapos umalis ng sekretarya, nakatakip ang kamao ni Wang Xinyu. Malakas niyang tinamaan ang mesa. Paano ko hindi alam kung anong gamot ang iniinom ko? Siguradong si Muje iyon. Siya ang may kasalanan. Gusto niyang umasa ako sa kanya sa buhay. Sa trabaho, hindi na ako makaalis sa kanya. Tunay na siya ay isang masamang tao. But fortunately, I discovered it early and sent him away. At the same time, I finally returned to the small mountain village. Then brought some offerings to early grandfather's grave. After that, I lit a cigarette and placed it in front of early grandfather's tombstone. At this moment, some childhood memories floated before my eyes. Tears of longing slipped from my eyes. Grandfather, I have already repaid their kindness. This time, I want to live for myself. After paying due respects to grandfather, I did not choose to stay in the village. Instead, I took the borrowed money and headed straight to the provincial city. I remember that in my last life, half a year later, the short drama suddenly became a hit. Many small studios earned millions a year shooting short dramas. I once ventured into the film industry to help Zulu fulfill his wish. In this life, I have experience. It should be no problem to earn some startup capital with a little effort. On the other side, Su Wanting just arrived. Agad na tinanong ng kumpanya ang sekretarya. Wala namang problema ang kumpanya, di ba? Bumalik kay Ginoong Xu. Wala namang masyadong nangyayari, ayos lang. Mabuti na lang kung wala. Si Su Wanting ay nakatayo na may kamay sa kanyang baywang, tinitingnan ang abalang mga empleyado. Sa kanyang isipan, siya ay labis na nagmamayabang. Sino ang nagsabing hindi makakapagpatuloy ang kanyang kumpanya nang wala si Muje? Hindi ba't ang lahat ay parang normal? Kahit mawala ang isang tao, patuloy pa ring umiikot ang mundo. Si Muje ay isa lamang sa kanila. Isang laruan na medyo nakakatawa lang. Naghahanda siyang agad na magdaos ng pagpupulong ng departamento. Ianunsyo na si Muje ay tinanggal na sa trabaho. 10 minuto ang lumipas, si Su Wanting ay naupo sa pangunahing upuan. Tinitignan ang lahat ng mga manager at supervisor ng kanyang kumpanya at sinabi, "Ngayon, nais kong ianunsyo sa inyo ang isang bagay. Ginoong Mu, ang masamang balak na si Muje, dahil nasaksihan kong inatake niya ang iba. Masama ang kanyang pagkatao. Hindi maganda ang kanyang asal. Siya ay tinanggal ko na sa trabaho. Human Resources. Ano ang mga trabaho na inasikaso noon ni Muje? Maghanap ka ng isa pang manager na papalit sa mga trabahong inasikaso ni Muje dati." Nagsalita si Su Wanting, ngunit walang sinuman ang tumugon sa kanya. Lahat ng mga manager at supervisor ng departamento ay nagulat na nakatingin sa kanya. Nagalit siya at pinagsalpukan ng mesa. "Bakit kayo ganyan tumingin sa akin? Hindi niyo ba narinig ang sinasabi ko?" "Opo, Suzong." Ang lahat ng nakaupo ay hindi natural na tumango. Naramdaman ni Su Wanting na medyo kakaiba ang reaksyon ng lahat. Pero hindi na siya nag-isip ng marami at inanunsyo na tapos na ang pagpupulong. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, dinala ni Su Wanting ang kanyang sekretarya sa isang barbecue restaurant. Habang siya ay kumakain, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses mula sa katabing lugar. "Ay! Ano sa tingin niyo ang nangyari? Bakit tinanggal ni Suzong si manager mo?" "Nga,
Si manager mo ay masipag at dedikado sa kumpanya. Ang mga business na abala tayo ngayon, ay lahat ay dinala ni manager mo. Para sabihin ko sa inyo ng tapat, matapos ang pulong ngayon, nag-apply na ako online. Hindi ko na rin balak magpatuloy. Ang kumpanya ay nakapag-develop hanggang ngayon sa loob ng maraming taon. Salamat kay kuya mo. Ano bang alam ni Enye, Xu? Kapag nawala si kuya mo, tiyak na magkakagulo ang kumpanya. Kung aalis kayong lahat, hindi na rin ako magtatrabaho. Sa narinig ni Xu Wanting, bigla siyang tumaas ang presyon. Ang mga boses na yon ay pamilyar sa kanya. Lahat sila ay mga veteranong nagbigay ng lahat para sa kumpanya noong nagsisimula pa lang ito. Hindi na niya kayang tiisin ito. Diretsong pumunta sa katabing silid. Itinuro ang mga dating empleyado na departamento na at sinabihan. Kayong mga hindi marunong magpasalamat. Umalis kayo sa harap ko. Huwag niyo akong bigyan ng dahilan para makita kayo muli. Kinabukasan sa trabaho. Natuklasan ni Xu Wanting na ang mga departamento na yon ay talagang nag-resign. At lahat sila ay nag-resign online. Hindi na nagpakita ng mukha. Sunod na nagdusa si Xu Wanting para sa kanyang. Nagbayad ng presyo sa kanyang mainit na ulo. Ang mga empleyado ay walang leader. Kapag may problema, hindi nila alam kung kanino dapat magtanong. Tinanong si Xu Wanting, natuklasan niyang wala siyang kaalaman sa negosyo ng kumpanya. Hindi rin niya alam kung paano ito haharapin. Nakatingin sa isang malaking tumpok ng mga dokumento sa mesa na kailangang ayusin. Nagdulot ito ng labis na stress kay Xu Wanting. Hindi niya maiiwasang maisip ang panahon ng bagong salin siya sa kumpanya, na few lamang ang mga empleyado. Napakaraming bagay na dapat ayusin. Tinawag lang niya si Muje, at naaalala niya ang eksenang ipinasa niya ang lahat sa kanya. Umalis ka na. Muje, umalis ka sa isip ko. Kaya kong ayusin ang lahat ng wala ka. Pero naghirap na naman siya sa buong hapon. Talagang binigyan siya ng malaking hampas ng realidad. Sa puntong iyon, bigla niyang naisip. Ang kanyang kumpanya ay madalas nakikipag-collaborate sa kumpanya ni Wang Xinyu. Dapat mayroon siyang mga department manager sa kanyang kumpanya na may kaalaman sa negosyo ng kanyang kumpanya. Kaya tinawagan ni Xu Wanting si Wang Xinyu. Xinyu, abala ka ba? Kinabukasan matapos umalis si Muje. Si Wang Xinyu ay ginising ng telepono ng maagang umaga. Dali-daling nagpunta sa kumpanya at nagsimulang magasikaso ng mga gawain. Mula umaga hanggang gabi, ramdam niyang masakit ang kanyang likod at baywang. Parang hindi na siya okay. Xinyu, maaari bang makahiram ako ng ilang tao sa'yo? Ilang tao lang na nakatrabaho ko dati. Ang ilang mga manager na nakipagtulungan sa kumpanya. Si Wang Xinyu ay bahagyang nagkunot ng noo. Wanting, ano ang balak mong gawin? Si Xu Wanting ay nagsabi sa telepono na parang pinatuyong lobo. Ang kumpanya ko ay naging magulo na parang sabaw. Talagang hindi ko na kayang asikasuhin ito. Xinyu, pakiusap, hiramin mo ako ng ilang tao kahit sandali lang. Kung walang tutulong sa akin, talagang gusto nang sumabog ng utak ko. Si Wang Xinyu ay nanahimik saglit at tinanong. May kinalaman ba ito sa pag-alis ni Muje? Tama, siya nga ang nakakainis na si Muje. Pumunta na siya ngunit patuloy pa ring nakakainis sa akin. Sinabi niya kay Wang Xinyu ang lahat ng nangyari sa kumpanya. Nang marinig ito, mas lalo pang nagkunot ng noo si Wang Xinyu. Si Xu Wanting ay ang manager ng departamento ng kumpanya. Napakataas ng kanilang paghahalaga kay Muje. At nag-resign siya dahil umalis siya. Ganito na ba kalaki ang kanyang impluensya? Kung may isa o dalawang tao na nagsabi tungkol kay Muje, tiyak na hindi ito papansinin ni Wang Xinyu. Pero si Zhao Zong, ang mga manager ng departamento sa kumpanya ni Xu Wanting, lahat sila ay may mataas na evaluation sa kanya. Sa puntong ito, medyo nagduda si Wang Xinyu. Hindi ba kayang lokohin ni Muje ang lahat? Bigla siyang nagustuhan na marinig ang opinyon ng mga manager ng kanyang kumpanya. Kung ano ang kanilang opinyon kay Muje. Wanting, pag-usapan natin ang iyong mga bagay mamaya. May ilang bagay akong kailangang asikasuhin. Matapos ang tawag, inutusan ni Wang Xinyu ang kanyang sekretarya na agad ipaalam sa lahat ng mga manager na magpulong. Kamakailan, nakakarinig ako ng ilang chismis. Tungkol ito kay Manager Muje. Gusto kong marinig ang opinyon ng lahat tungkol kay Manager Muje. Lahat ng mga manager na naririto ay nagpakita ng pagdududa. Walang balita kay Muje sa nakaraang 2 araw. May ilan sa kanila na tumawag kay Muje ngunit naka-off siya palagi. Ngayon ay biglang pinapahanap ni Wang Xinyu ang kanilang opinyon kay Muje. Para bang may kakaiba nang nangyayari. Nang makita ni Wang Xinyu na walang nagsasalita, ayaw niya sanang magpahuli kaya't itinuturo niya ang nakaupo. Naunang matandang manager sa kanan. Manager Son, ikaw ang mauna, sabihin mo. Tumingin si Manager Son sa iba at umubo ng 2 beses. Bago kunin ni Ginoong Wang ang kumpanya. Nagtatrabaho na ako sa kumpanyang ito. Noon ay hindi maganda ang takbo ng kumpanya. Ang mga empleyado ay nagche-check-in at nakikisama lang para sa sahod. Wala itong buhay. Matapos kunin ni Ginoong Wang ang kumpanya, dumating si Manager Mu sa kumpanya. Saka lang nagkaroon ng tiyak na direksyon ang kumpanya. Si Manager Mu ay isang napakaresponsableng tao, na talagang hinahangaan. Si Wang Xinyu ay nakakaalam tungkol kay Manager Son. Nang siya ay bagong kunin ang kumpanya mula sa pamilyang grupo, siya at si Muje ay nag-usap tungkol sa malalim na reforma ng kumpanya. Si Manager Son ay talagang tumutol noon. Sinabi niyang ang mungkahi ni Muje ay sisirain ang kumpanya. Maaaring sabihin na si Manager Son at Muje. Noong una, 2 tao na hindi magkasundo. Madalas silang nag-aaway. Pero ngayon, si Manager Son ay tila nagsasabi ng magagandang bagay tungkol kay Muje. Hindi pa natatapos si Manager Son. Ayaw nang makinig ni Wang Xinyu. At pagkatapos ay itinuro ang susunod. Sunod-sunod, 7 o 8 tao. Lahat sila ay puri kay Muje. Hanggang sa umabot sa isang bagong dating na departamento manager. Si Manager Mu ay napakapaya. Pero ang pakiramdam ko, para bang si Liu Bei ng panahon ng 3 kaharian. Parati kong iniisip na siya ay hindi totoo. Ang Muje na sinasabi ng ilang bagong dating na manager sa likod,
ay siyang boses na madalas marinig ni Wang Xinyu kamakailan. Pero ang Mujie na sinasabi ng mga matatandang ito, ay hindi ba ito pekeng? Sa oras na ito, medyo naguguluhan si Wang Xinyu kaya't pinayagan na ang lahat na umalis. Habang umaalis si Manager Son, lumingon pa siya at nagtanong, Ginoong Wang, ang manager ay hindi pumasok sa trabaho ng 2 araw. Tinawagan ko siya pero naka-off ang kanyang telepono. May nangyaring masama ba? Hindi rin alam ni Wang Xinyu kung ano ang sasabihin. Nag-aalala siya na masabi ang katotohanan. Yung mga senior manager ay mag-resign din. Magiging magulo ito tulad ng kumpanya ni Xu Wanting. Wala namang anuman. Siya ay nagpapahinga ng ilang araw. Kapag lahat ay umalis na, si Wang Xinyu ay nakaupo sa conference room na nakakunot ang noo. Mujie, alin sa kanila ang tunay na ikaw? Sa oras na ito, tumunog ang telepono. Napansin ni Wang Xinyu na tumawag si Zhao Zong. Inayos niya ang kanyang emosyon bago sagutin ang tawag. Zhao Zong, kamusta, Wang Zong? Gusto kong tanungin kung bumalik na si manager mo. Gusto kong dalhin ang aking apo upang bisitahin ang tagapagligtas. Nang marinig ito, ang mukha ni Wang Xinyu ay naging hindi komportable. Wala pang. Halos makakatiyak na siya ngayon. Kung malaman ni Zhao Zong na pinalayas niya si Mujie, tiyak nakakanselahin ang kanilang kolaborasyon. Siya ay nagpapahinga pa. Ang telepono ay naka-off, marahil ay ayaw niyang maistorbo. Kapag bumalik na si Mujie, tatawagan kita. Matapos ibaba ang telepono, si Wang Xinyu ay dragging ang pagod na katawan papunta sa underground parking lot. Nakahanda na sanang magmaneho pa uwi upang maligo at makatulog ng maayos. Biglang may lumitaw na isang anino sa unahan. Mukga. Nang pumasok ang kabilang tao, sa kanya nalaman na ito pala ay isang janitor. Nang akalain si Mukga siya kanina, si Wang Xinyu ay hindi maipaliwanag na naging masaya. Tumingin siya muli sa lugar kung saan niya pinalaya si Mukga. Napagtanto na ang cellphone na sinira ni Zhang Jing ay hindi na makita. Tanging ang sasakyan na binili ni Xu Wanting ang nag-iisa pa ring nakaparada roon. Sa oras na ito, nakita ni Wang Xinyu ang kamera sa sulok. Bigla siyang nagtanong kung ano talaga ang nangyari noong araw na yon. Si Mukga ba talaga ay nababahala? Si Xiong ba ay nagnakaw at kaya siya kumilos? Kaya't siya ay nagmadaling bumalik sa kumpanya. Inutusan ng on-duty personnel na ilabas ang PA footage. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyari sa underground parking lot noon. Pagkatapos buksan ang video, nakita ang madilim na underground parking lot. Sa simula, si Xiong lang ang nasa tabi ng sasakyan na may kausap sa telepono. Pagkatapos, isang sasakyan ang pumasok sa parking lot. Lumabas si Mujie mula sa sasakyan. Habang naglalakad, hinahaplos niya ang kanyang likod. Mukhang handa siyang umakyat ng elevator pabalik sa kumpanya. Pero tila may narinig siya. Bigla siyang bumagsak pabalik. Si Xiong ay patuloy pa rin sa pagsasalita sa telepono. Nakadisplay sa kanyang mukha ang ngiti na karaniwang ginagawa ng mga lalaki kapag nangaasar ng babae, na talaga namang nakakainis. Nakinig si Mujie sa likod ni Xiong ng ilang sandali. Tila may na-trigger na ilang mga keyword. Bigla siyang sumugod at isang suntok ang tumama sa mukha ni Xiong. At sa oras na yon, lumabas si Wang Xinyu mula sa elevator. Tamang-tama na nakita niya ang eksena na si Xiong ay nabuwal sa isang suntok ni Mujie. Nang makita ito, naguluhan si Wang Xinyu. Si Mujie ay hindi laging nagtatanong. Naghihintay sa ilalim ng parking lot na atakihin si Xiong. Wala siyang pakialam kay Xiong. Nang marinig niyang tumawag si Xiong, saka siya umatake. Parang ang importante dito ay, ano ang sinabi ni Xiong sa telepono? Huminto, balikaralin, palakasin ang tunog. Tingnan kung maririnig ang sinabi niya sa telepono. Sinubukan ng tekniko na palakasin ang volume. Pero mahirap pa rin marinig ang sinabi ni Xiong sa telepono. Patuloy na nag-eksperimento hanggang alas 11 ng gabi. Hindi pa rin narinig si Xiong. Ang sinabi sa telepono ni Wang Xinyu. Umuwi siya na dragging ang pagod na katawan. Sa gabi siya ay nanaginip. Nanaginip siya na nagka-aksidente ang kanyang tiyan. Ang sekretarya ay hindi makabili ng tamang gamot. Sa oras na yon, dumating si Mujie. Siya ay tulad ng dati. Pinaubaya ang kanyang sarili na tawagin. Abala para sa kanyang kumpanya. At pwede pa rin siyang maging katulad ng dati. Madaling makapaglibot-libot gaya ng dati. Nang siya ay ginising ng alarm clock sa susunod na araw, may ngiti pa si Wang Xinyu sa kanyang mga labi. Ngunit nang magising siya, binuksan niya ang kanyang telepono at nakita sa loob nito mga dokumento mula sa mga manager ng iba't ibang departamento. Nagtatanong ng iba't ibang mga katanungan. Siya ay naguluhan at nainis. Nang makarating si Wang Xinyu sa opisina, ang una niyang ginawa ay itanong sa mga teknikal na tao kung pinalakas ba ang tunog ng video kahapon. Matapos makuha ang negatibong sagot, siya ay bumalik sa opisina na may masamang pakiramdam. Sandali, may mga dokumentong kailangan ng pag-apruba. Sandali, may tawag mula sa mga kasosyo. Si Wang Xinyu ay abala at nahihirapan na makayanan ang lahat. Ang pinakaayaw ni Wang Xinyu ay, maraming mga kasosyo ang naghintay sa kanya dahil sa tawag. Hindi niya maipaliwanag ng maayos ang detalyadong plano para sa proyekto. Kaya't pinatigil siya ng mga taong iyon ng mahinahon. Sabi, hintayin na lamang na makabalik si manager mo bago ito tapusin. Wala bang Mujie? Hindi ba kayang gawin ni Wang Xinyu ito? Kaya't nagsimula siyang mag-aral ng mga usaping pangnegosyo ng kumpanya sa opisina. Nang makita ang dilim ay saka ko lang nalaman kung gaano kapagod ang nakaupo sa opisina. Nang panahong iyon, tumunog ang telepono. Sinilip ni Wang Xinyu na si Xiong ang tumatawag. Hello, Xinyu. Tapos ka na ba sa trabaho? Kunin kita para kumain. Medyo hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Uwi ako para uminom ng lugaw at magpahinga. Hindi maganda ang pakiramdam. Mahalaga ba? Kung hindi, ihahatid kita sa ospital. Hindi na kailangan. Magpapapahinga lang ako, okay na. Sige, ayos lang. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, tawagan mo lang ako. Nandito lang ako anumang oras. Matapos iwanan ang tawag. Si Wang Xinyu ay masaya-masaya sa kanyang puso. Hindi akalain ni Wang Xinyu na si Xiong ay hindi lamang isang mapagpakumbabang tao.
kundi isa ring warman. Si Wang Xinyu ay nagmamaneho sa kalsada sa ilalim ng dilim ng gabi. Habang naghihintay sa isang interseksyon ng ilaw ng trapiko, bigla niyang nakita si Shaiyong na niyayakap ang baywang ng isang babaeng nakabihis ng maikli, at pumasok sa isang bar kasama ang ilang mga lalaki at babae. Sumabog ang isip ni Wang Xinyu. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang sasakyan sa paradahan ng bar. Pumasok din siya. Pagpasok niya, tiningnan ni Wang Xinyu ang paligid. Nakita niya si Shaiyong na yakap-yakap ang ibang tao sa isang booth. Dahan-dahan siyang lumapit. Sakto narinig niya ang usapan ni Shaiyong at ng iba. Bro Yong, talaga bang seryoso ka ngayon? Ngumiti si Shai ng malamig. Seryoso. Isa siyang anak na hindi pinapansin sa pamilya. Paano ako magiging seryoso sa kanya? Para sa akin, tanging pagnanasa lang siya. Hahaha. Pero kung tutusin, Bro Yong, maganda si Wang Xinyu. Maganda rin ang katawan niya. Nang marinig ito, nilawayan ni Shaiyong ang kanyang labi at bahagyang ngumiti. Hindi lang si Wang Xinyu. Magaganda rin ang mga kapatid niyang babae. Hindi ko alam kung pagkatapos akong magsawa sa kanya, kung may pagkakataon akong makasama ang kanyang mga kapatid. Hahaha. Nang marinig ito, parang bumangon ang kanyang isipan. Parang nawala ang maingay na musika sa bar. Hindi siya makapaniwala sa mga magaspang na salita. Sa hindi makapaniwala, nagmula ito sa bibig ng mapagpakumbabang binata na si Shaiyong. Bigla na lamang naisip ni Wang Xinyu kung bakit sinaktan ni Mujie si Shaiyong. Pero bakit hindi siya nagbigay ng paliwanag noon? Paliwanag ba? Sa pagkakataong ito, naisip ni Wang Xinyu. Nauna na nilang naisip na mali si Mujie ng ilang beses. Pero sa tuwing nagbibigay siya ng paliwanag, hindi lang sila naniniwala. Sinasalungat pa nila ito gamit ang pinakamasamang intensyon laban kay Mujie. Siya ba ay nabigo na at ayaw nang ipaliwanag pa sa amin? Si Shaiyong ay patuloy na nagpapakita ng interes sa kanila. Ang 7 tao ay may kanya-kanyang ganda na tila nagiging makulay. Si Wang Xinyu, na galit, ay lumapit at sinampal si Shaiyong. Agad siyang bumaling at tumakbo palabas ng bar. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa bahay. Ngunit pagdating ni Wang Xinyu sa bahay, agad siyang kumuha ng cellphone. Tinawagan niya ang numero ni Mujie. Gusto niyang marinig mula sa kanyang sariling mga taina ang kanyang paliwanag. Subalit sa cellphone, narinig niya ang boses na nagsasabing naka-off na ang telepono. Ito ay tuluyang nagpadala sa kanya sa isang malamig na sitwasyon. Biglang tumunog ang telepono. Akala ni Wang Xinyu na si Mujie ang tumatawag. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Zhang Jing ang tumatawag, pagkatapos niyang sagutin ang tawag, narinig niya ang hikbi ni Zhang Jing sa telepono. Xinyu, kakagawad ko lang sa tatay ko. Napakahirap pakinggan ang aking mga sinabi. Wala akong magawa. Jing, anong nangyari? Huwag kang umiyak, dahan-dahan lang. Ang tatay ni Zhang Jing ay may kabit sa labas. Halos palagi siyang nakatira sa bahay ng kabit. Ngayon ang kaarawan ng ina ni Zhang Jing. Pero ni isang tawag mula sa tatay ni Zhang Jing ay wala. Nagalit si Zhang Jing at tumawag siya sa kanyang tatay. Binabatok niya ang kanyang tatay. Dati, tuwing nag-aaway si Zhang Jing sa kanyang tatay, lagi siyang humahanap ng taong masasabihan, si Mujie. Si Mujie ay gumagamit ng bastos na salita laban sa kanyang tatay. Pinapatawa siya. Pero ngayon, ang tawag na ginawa niya ay hindi na nakaon. Si Zhang Jing na walang sinumang mapagsabihan. Ang tanging magagawa niya ay tumawag sa kanilang matandang kaibigan sa grupo. Nakinig si Wang Xinyu sa sinabi ni Zhang Jing, pero hindi niya alam kung paano siya pakalmahin. Nag-aalala siya na si Zhang Jing ay nag-iisa sa bahay, kaya't inimbitahan niya si Zhang Jing na lumabas. Gayunpaman, naimbitahan na si Zhang Jing na lumabas. Ang iba pang mga kapatid na babae ay hindi na rin nagkita sa loob ng 2 araw, kaya't sabay-sabay silang inimbitahan na lumabas. Sa oras na ito, wala nang ngiti sa kanilang mga mukha tulad ng dati. Si Wang Xinyu ang unang nagsalita. May isang bagay na sa tingin ko ay kailangan kong sabihin sa inyo. Ngayon, nakatagpo ako kay Shaiyong. Niyakap niya ang bewang ng isang babae habang pumapasok sa bar. Pumasok ako at narinig ko siyang nagsabi ng ilang bagay. Ibinahagi ni Wang Xinyu sa lahat ang narinig niya sa bar. Lahat ay nagulat. Hindi sila makapaniwala sa ganung mga salita. Iyon ay sinabi ng mapagpakumbabang binata na si Shaiyong. Nagpatuloy si Wang Xinyu. Naghihinala ako. Noong araw na iyon sa underground parking lot. Maaaring ito ang dahilan kung bakit tinawagan ni Mujie si Shaiyong. Kahit na tungkol sa pagtawag kay Shaiyong sa parking lot. Maaaring nagkamali kami sa kanya. Pero paano ipapaliwanag ang ibang bagay? Ang department manager ng kumpanya ko ay nakuha na niya. Ngayon, hindi na. Iniwan sa akin ang isang bungkos ng gulo. Ang kumpanya ba ay kanya o akin? Siguradong may itinatagong balak siya. Bumuhos ng kaunting pag-aalala si Jiang Qiyu. Wala namang mali sa sinabi ni Wanting. Maraming bagay si Mog na hindi maipaliwanag. Isang beses, nag-overnight siya sa barko. Nakita ko siyang may kasamang babae palabas. Sinong nakakaalam kung ano ang ginawa niya? Kaya niyang gumawa ng kahit anong masama. Siguradong marumi ang kanyang kalooban. Si Li Sichen ay tahimik na nagsabi. Sa mga nakaraang araw mula nang umalis si Mog, napansin kong maraming bagay sa kumpanya ay siya lang ang humahawak. Klarong-klaro na gusto niyang tayong lahat ay umasa sa kanya. Hindi kami makakaalis sa kanya. Ganitong balak talaga. Nakakatakot talaga. Matapos marinig ang kanilang sinabi, magulo ang isip ni Wang Xinyu. Sa isang banda, naramdaman niyang baka nagkamali siya kay Mog. Sa kabilang banda, pakiramdam niya ay may punto ang sinasabi ng kanyang mga kapatid. Baka ngayon ay pinapanood tayo ni Mujie sa isang sulok. Gusto niyang makita tayong naguguluhan. Hayaan tayong humingi sa kanya na bumalik. Kaya kailangan nating magkaisa. Iharap ang lahat ng mga hamon at balakid. Hayaan nating maging payaso si Mujie na nagtatago sa dilim. Muli, ang mga salita ni Xu Wanting ay nakaapekto sa iba. Nasa 7 mga dalaga. Nang magpasya silang ayusin ang kumpanya. Narito na ako sa probinsya. At nagrenta na ako ng isang opisina sa probinsya. Nagsimula na akong maghanda para sa paggawa ng maikling dula. Matapos dumating ang mga dokumento,
Nagsimula na akong magpadala ng mga resume para sa mga aplikasyon. Hindi kailangang sobrang gwapo ng mga lalaki. Dapat ay may natatanging katangian. Halimbawa, ang pagkakaroon ng napakataas na pangangalit ng bibig ay itinuturing na isang katangian. Mas may pangangailangan ang mga babae sa pag-arte. Siyempre, mas mabuti kung mahusay ang galing sa pag-arte. Pero kung wala namang galing sa pag-arte, sapat na ang pagkakaroon ng magandang anyo. Sa mga nakaraang araw, abala ako sa aking trabaho. Ganap kong pinutol ang lahat ng ugnayan ko kay Wang Xinyu at iba pa. Tuluyang nakalimutan sila. At si Wang Xinyu at ang iba sa Longdu ay abala sa mga bagay ng kanilang mga kumpanya. Ang bilang ng mga beses na naiisip si Mudge ay dumadami. Hanggang sa araw na ito, ang pinakamalaking kolaborasyon ni Zhang Jing ay kinuha ng kapatid ng kanyang kalaguyo. Siya ay nagtago sa opisina at umiyak ng maraming beses. Wala rin siyang ideya kung kanino siya makakapanhi. Napakawalang seguridad. Sa pagkakataong ito, bigla niyang naisip si Mudge. Pero ang itinawag niyang telepono ay walang sumagot. Kaya't nagpa siya siyang tingnan ang dating tahanan ni Mudge. Mabilis siyang nakarating sa lugar habang nagmamaneho. Nang binuksan niya ang pinto sa sandaling iyon, may amoy ng tuyong alikabok sa silid na walang naninirahan. Patunay na si Mudge ay matagal nang hindi bumalik. Bigla niyang nakita ang computer na nakalagay sa mesa, susi, at pati na rin ang bank card, saka konting cash. Ito yung mga iniwan ni Awiting Pastoral. Bakit niya iniwan ang mga ito? Nang si Zhang Jing ay nagtataka at naghahanda upang tingnan kung ano ang nasa computer. Biglang tumunog ang pinto ng kwarto. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ay tila umuugong sa puso ni Zhang Jing, na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Malamang ba ay bumalik na si Mudge? Si Zhang Jing ay nahulog sa hindi maipaliwanag na saya. Ngunit ang nagbukas ng pinto ay hindi si Mudge, kundi si Xu Wanting na may maputlang mukha. Si Xu Wanting ay nagulat na may tao sa kwarto. Jing, ano ang ginagawa mo dito? Hindi maaring sabihin ni Zhang Jing na pumunta siya dito dahil sa pag-iisip kay Mudge. Kaya't naghanap siya ng isang palusot. Nakalimutan ko ang ilang bagay. Pumunta lang ako dito para kunin yon. Wanting, bakit nandito ka rin? Ako rin ay nakalimutan ang ilang bagay. Pumunta ako dito para kunin yon. Jing, ano ang ginagawa mo? Itinuro niya ang mga bagay sa mesa. Ito ay hindi akin. Mukhang ito ay iniwan ni Mudge. Naghanda akong tingnan kung ano ang nasa computer nang dumating ka. Nang marinig yon, inilipat ni Xu Wanting ang mouse. Wala pang oras na tumingin sa computer kung ano ang nandoon. Biglang tumunog ang pinto. Isang malakas na tunog. Pinigil ito sina Zhang Jing at Xu Wanting sa paghinga. Ito ba ay mula kay Mudge? Pero sa susunod na segundo, lumitaw ang isang malamig na napakagandang mukha. Sa ganitong paraan, isa-isa silang dumating. Ang 7 dalaga ay sabay-sabay na dumating. Ang mga dahilan ay pareho, nakalimutan ang mga bagay at bumalik para kunin ito. Sa huli, umupo ang 7 magkakapatid sa sofa. Lahat sila ay tahimik na nakatingin sa maliit na laptop. Sa desktop ay may 7 file na may mga pangalan, na pinangalanan ayon sa kanilang 7 pangalan. Unang binuksan ni Wang Xinyu ang file na may pangalan niya. Napagtanto niyang may ilang impormasyon sa loob, at ilang mga paglalarawan ng trabaho. Pagkatapos, isa-isa niyang binuksan ang iba pang 6. Halos pareho-pareho ang mga ito. Mudge, ito ay para sa atin na magtrabaho. Kaya ito bang yes card? Ang mga perang ito ay, medyo malungkot na sinabi ni Zhang Jing. Hindi ko inasahan na si Mudge ay nag-iisa. Siya ang responsable para sa maraming bagay ng aming 7 tao sa kumpanya. Tiyak na siya ay pagod. Ang mga bank card na ito, pera at susi. Dapat si Mudge ay ayaw na magkaroon ng anumang koneksyon sa amin. Kaya't iniwan niya ang mga bagay na nakuha mula sa amin. Iniwan na lahat ito, di ba? Pero iba ang tingin ni Xu Wanting. Tiyak na ito ay sinadya niyang iwanan. Sinulat niya ng napakadetalyado ang kanyang mga gawain sa aming kumpanya. Tiyak na nais niyang ipakita sa amin siya. Kung gaano siya kabigat na pasanin ng nag-iisa. Nais niyang maramdaman namin ang kanyang damdamin. Upang malaman namin kung gaano namin siya kailangan. Baka nandyan siya sa isang lugar ngayon. Pinagmamasdan kami habang tinitingnan ang mga bagay na ito. Akala niya kami ay magiging emosyonal. Naghihintay siya na kami ay hilingin siyang bumalik. Nang mga oras na ito, si Zhang Jing ay nakatingin sa mga bagay na iniwan ni Mudge. Maraming alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Para bang nagtatanong kay Xu Wanting. At para bang nagtatanong sa kanyang sarili. Totoo ba talaga ito? Pagsabi ng salita, ang 7 ay tila nahulog sa alaala. Walang nagsasalita. Hindi na sila nakapunta rito ng 2 taon o 3 taon. 2-3 taon na ang nakalipas, may isang panahon. Nang panahong iyon, ang kanilang kumpanya ay umunlad dahil sa pagsisikap ni Mudge. Nang ang lahat ay umunlad, sila ay lahat nakatanggap ng iba't ibang antas ng pagpapahalaga mula sa kanilang pamilya. Nagsimula silang bumalik sa kanilang pamilyang mansyon upang manirahan. At nang sumunod, naging mga hindi nakikialam na tagapangasiwa sila. Araw-araw silang madalas dumalo sa iba't ibang marangyang salusalo. Walang pakialam sa mga bagay ng kumpanya. Sa mga okasyong iyon, may ilang tao na nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ni Mudge. Maaaring dahil sa inggit. Ang mga tao na iyon ay nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa kanya. At nagbigay pa sila sa kanila ng ideya na subukin si Mudge. Ang isa sa inyo ay magpanggap na nagpapakita ng pagkagusto kay Mudge. Tingnan kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Sa aking pagkaalam tungkol sa mga tao sa bukirin, ang kanyang reaksyon ay dapat na una ay takot. Pagkatapos ay mahiyain. At pagkatapos ay sasabihin niyang narito siya sa inyong tabi upang magpasalamat. Walang ibang naiisip. Magpapakita siya na napakalinis. Ngunit sa totoo lang, siya ay masaya sa kanyang kalooban. Susubukan niyang gawin ang lahat para isipin niyo na siya ay mabuti sa inyo. Hanggang sa hindi na kayo makaalis sa kanya. Sa nakaraang 3 taon, 7 tao ang nagsimulang magduda kay Mudge. Nagsimula silang mag-isip ng pinakamasamang bagay tungkol kay Mudge. Pati na rin, sinunod nila ang mungkahi ng taong iyon sa salusalo.
Pinasalita nila ang isang tao na magpanggap na may gusto kay Mudge, at ang naging reaksyon ni Mudge ay halos kapareho ng sinabi ng taong iyon. Naitala nila ang buong proseso, at ipinadala ito sa mga kaibigan nilang kilala sa salusalo ng mayayaman. At sinabi pa nilang talagang mahusay ang mga kaibigan nilang iyon sa paghusga sa tao. Ilang beses nilang sinubukang paalisin si Mudge, pero si Mudge ay ayaw umalis. Sinabi niyang kailangan niyang makabawi bago siya umalis. Ang mga kaibigan nilang mayayaman ay muling nagsabi na ang kanyang pagbabayad ng utang ay isang dahilan lamang. Anong panahon na ba ito? Sino ang magsisikap ng ganoon para lamang makabawi? Tiyak na may masamang layunin siya sa likod. Naniniwala sila na totoo ito. Nagsimula silang higit pang maabala kay Mudge. Ngayon talagang umalis na si Mudge. Nagbalik sila sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang mga pangarap at nahulog sa alaala. Sa mga oras na yon, biglang may tumunog na dingdong. Biglang may narinig na malakas na tunog. Tumulog ang cellphone ni Xu Wanting. Isang kaibigang nakilala sa salusalo ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Wanting, narinig ko na pinalayas mo ang batang pastor na galing sa baryo. Siguradong abala ka ngayon sa pag-aasikaso ng mga bagay sa kumpanya. Kapag nalampasan mo ang panahong ito, matutuklasan mo. Ikaw, Xu Wanting, ay hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Ang inaasahan na ikaw ay humingi sa pastor na bumalik. Magiging isang taong umiiyak na nakatago sa sulok. Tumingin si Xu Wanting sa mensahe sa kanyang cellphone. Itinaas niya muli ang kanyang ulo at tumingin sa pamilyar na silid at sinabi, isang napakasimpleng batang lalaki. Paano siya naging napakamahigpit at malalim? Napakasama niyang tao. Matapos ang mga salitang iyon, tumayo si Xu Wanting. Uunahin ko na ang pagbabalik sa kumpanya. Marami pang bagay na kailangang asikasuhin sa kumpanya. Pagkatapos ay unti-unti ring umalis ang iba pang tao. Sa huli, ang natira sa silid ay si Wang Xinyu at Zhang Jing. Sinabi ni Zhang Jing na may lungkot. Xinyu, sa totoo lang, sa tingin ko noong araw na yon, baka nasabi namin sa kanya na medyo labis na. Marami siyang naitulong sa atin. Nararamdaman ko. Sa simula, totoo siyang tumutulong sa atin. Pero hindi ko alam kung bakit ito nangyari. Ngunit si Wang Xinyu ay tila nag-aalala. Bigla siyang natakot. Ang insidente kay Shaiyong ay napatunayang nagkamali siya ng pagkaintindi kay Muje. Ang mga bagay na yon noon, may posibilidad bang nagkamali din sila sa kanya? Bigla niyang naisip, ang mga taong nakilala niya sa salusalo ay nagsasabi tungkol kay Muje. Lahat ng ito ay haka-haka. Ang mga taong iyon ay hindi man lang nakakita kay Muje. Paano nila siya maintindihan? Nang maisip ito, nagsimulang sumakit ang puso ni Wang Xinyu. Hindi niya napigilan ang paghawak sa kanyang dibdib. Napansin ito ni Zhang Jing at agad na nagtanong, "At Xinyu, anong nangyari sa'yo?" Si Wang Xinyu ay humahawak sa kanyang dibdib at medyo natatakot. Jing, sinasabi mo ba na hindi? Ang nagbago ay hindi si Mugong kundi tayo. Tayo ang nagbigay daan para makasali sa mga salusalo. Kaya natin ibinigay ang mas marami pang mga gawain sa kumpanya kay Mugong. Hindi siya kailanman humingi ng tulong sa atin. Ang ating pagkapuot kay Mugong, parang nagsimula din mula sa pagdalo sa mga yon. Pagkatapos pakinggan ang mga sinasabi ng mga tao sa salusalo, nahulog tayo sa pinakamasamang haka-haka tungkol sa kanya. Sinubukan natin si Mugong batay sa sinabi ng mga tao. Pero noong una tayong nakilala si Mugong, siya ay napakamahiyain, napakabata. Hindi ba natin siya ipinahayag na gusto? Hindi siya dapat magulat. Hindi siya dapat mahiyain. Hindi ba siya dapat mas mabuti sa atin? Hindi ba ito ang tamang reaksyon ng isang purong batang lalaki? Bigla na lang namula ang mga mata ni Zhang Jing. At Xinyu, sinasabi mo ba na tayo ba ay nagkamali tungkol kay Mugong? Sa oras na ito, itinaas ni Wang Xinyu ang kanyang ulo at nakita ang surveillance camera sa sulok ng sala. Sa loob ng 2 o 3 taon, bukod sa pagkamuhi namin kay Muje dahil sa sinabi ng mga tao, mukhang hindi pa namin siya personal na nakilala. Marahil, makakatulong ito sa amin na maunawaan si Muje. Pagkasabi nito, kinuha ni Wang Xinyu ang notebook at pumasok sa monitoring system. Patuloy na bumabalik ang monitoring. Bumalik ito sa araw na umalis si Muje. Nakita ng dalawa si Muje na malungkot na bumalik dito. Tahimik na nakatitig ng ilang sandali. Kaya't kinuha niya ang laptop at nagsimulang mag-type sa keyboard. Matagal na nag-type si Muje. Pagkatapos mag-type, lumingon siya sa paligid ng silid. Kinuha ang kanyang wallet. Ilagay ang bank card at lahat ng cash. Lahat ay inilagay sa mesa. Sa wakas, inilagay din ang susi sa mesa. Isinara ang pinto at umalis dito. Si Muje ay nanatiling tahimik mula simula hanggang sa wakas. Malinis ang kanyang mga mata. Walang anumang mapanlinlang na kasinungalingan. Wala ring tila sinadyang maghintay sa kanila ayon kay Xu Wanting. Muli nang sumakit ang puso ni Wang Xinyu. Natatakot siya na talagang nagkamali sila ng pagkakaintindi kay Mukda. Nagpatuloy sa pagtingin sa mga naunang surveillance. Nakita ng dalawa na isang araw bago umalis si Mukda. Nakauwi siya sa kanyang tirahan bandang alas 11 ng gabi. Pagdating sa kanyang tirahan, nagluto si Mukda ng instant noodle. Nagayos muna siya. Lumabas siya habang kumakain ng noodles. Kasabay ng pagiging abala sa computer. Hindi na mamalayan, abala siya hanggang alauna bago isara ang computer. Pagkatapos isara ang computer, hindi siya agad natulog. Sa halip, tumayo siya sa bintana. Nakatingin sa labas. Tahimik siyang tumayo ng mga 15 minuto bago bumalik sa kwarto upang matulog. Nagpatuloy sa pagtingin. Habang patuloy na nanonood, lalo silang nahirapan. Umuwi si Mukda tuwing huli na araw-araw. Kahit na umuwi, abala pa rin siya. Madalas siyang abala hanggang hating gabi, minsan ay alas 2. Tuwing matapos si Mukda, nananatili pa siya ng kaunti. Minsan, nakaupo siya sa sala na tila nag-iisip at may hawak na cellphone. Para bang gusto niyang magpadala ng mensahe sa isang tao. Pero wala siyang naisulat na kahit isang salita. Pagkatapos ay inilagay niya ang telepono at natulog na. Minsan ay nakatayo siya sa bintana at tinitingnan ang tahimik na gabi. Minsan ay tumitig siya sa silid na dati nilang tinitihan.
Ang mga EC dito ay nanatili lamang ng 6 na buwan. Si Wang Xinyu at Zhang Jing ay tumingin at ang kanilang mga mata ay namula. Ang buhay ni Mudge ay monotonous at nakababagot. Siya ay abala pa sa gitna ng gabi. Minsan sila ay nasa mga handaan. Minsan ay matagal nang natutulog. Sila ay nalululong sa kasiyahan ng buhay. Ngunit si Mudge ay may walang katapusang kalungkutan. Ang mga luha ay agad na pumata. Si Zhang Jing ay masyadong pamilyar sa pakiramdam ng kalungkutan at kawalang lakas. At Xinyu, talagang marami bang balak si Mudge sa atin? Talagang nagpapanggap siya para sa atin. Hindi ba't sa ngayon ay tinitingnan natin ang sisi? Ay bahagi rin ng kanyang plano. Hindi ako naniniwala. Si Wang Xinyu ay mahigpit na humawak sa kanyang damit sa dibdib. Ang hirap at kalungkutan ni Mugong ay nagpapadama sa kanya ng sakit. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang napakagandang mukha. Sa surveillance, si Mugong ay nakaupo sa sofa na may hawak na cellphone ng 2:00 ng madaling araw. Minsang nagdadalawang isip siya ng matagal ngunit wala siyang naipadala. Minsan, parang may naipadala siyang mensahe sa isang tao. Paulit-ulit na lumabas ang eksenang ito sa surveillance. Habang nagpapagaan ng oras, lalong dumami ang mga eksena ng pagkuha ni Mugong ng cellphone para magpadala ng mensahe. Nais malaman ni Wang Xinyu, kanino siya nagpadala ng mensahe? Ano ang kanyang naipadala? Marahil ang sagot ay nasa mga mensaheng ipinadala ni Mugong. Sa pagkakataong ito, naisip ni Wang Xinyu ang araw na iyon sa underground parking lot. Nahulog ni Zhang Jing ang cellphone ni Mugong. Kung siya ay laging nakasara ang telepono, ibig sabihin, hindi siya nag-order muli ng SIM card matapos siyang umalis. Basta't mahanap ang cellphone na yon, si Wang Xinyu ay makapagpapaayos sa teknisya ng cellphone. Tingnan ang impormasyon sa loob ng cellphone. Tahimik, pumunta sa araw na iyon upang hanapin ang cellphone na nahulog mo. Matapos sabihin yon, nagmadali si Wang Xinyu kasama si Zhang Jing papunta sa kanyang kumpanya. Ang lugar kung saan nahulog ang cellphone noong araw na iyon ay sa parking lot sa ilalim ng kanyang kumpanya. Maaari siyang mag-adjust ng surveillance. Maaari siyang gumastos ng pera para kumuha ng tao na susuriin ang mga basurahan. Kailangan talagang mahanap ang cellphone na yon. Nang si Wang Xinyu at Zhang Jing ay nagmamadaling patungo sa kumpanya. Sa kabilang panig, si Xu Wanting ay kumakain sa isang pribadong silid. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting hindi maganda. Kaya't nagmadali siyang tumakbo patungo sa banyo. Nang siya ay bumalik mula sa banyo papunta sa pribadong silid, napansin niyang may isang tao na tila lumabas mula sa kanyang pribadong silid. Ang kanyang itsura ay tila may kakaiba. Agad siyang bumalik sa pribadong silid. Nakita niyang naroon pa ang kanyang wallet at cellphone. Pero tila ang cellphone ay nahawakan ng ibang tao. Ito ay nagbigay sa kanya ng isang kaisipan. Siya ay nagtanong kay Mudge dahil nakita niyang tinitingnan nito ang kanyang cellphone. Noon, sinabi ni Mudge, nakita niyang may isang tao na humawak sa cellphone ni Xu Wanting. Nag-aalala siya na may isang tao na naglagay ng kung ano man na virus o spyware sa kanyang cellphone. Sinuri ko lang sandali. Noon ay hinamak ni Xu Wanting si Mudge. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Baka si Mudge ay may tinawagan. Nag-install ako ng kahit anong monitoring software. Siya nga, siguradong gusto niyang ilagay ang monitoring software sa telepono ko upang i-monitor ang usapan naming magkakaibigan. Hindi nagpahalata si Xu Wanting. Nagpasya siyang personal na hanapin si Mudge na nagtatago. Kaya't nakipag-ugnayan siya kay Jiang Qiu at Li Sichan. Nang nasa banyo ako kanina, napansin kong may pumasok sa kwarto ko at ginalaw ang telepono ko. Hinala ko si Mudge yon. May tinawagan siya para lihim na mag-install ng monitoring software sa telepono ko. Wanting, nasaan ang telepono? Sinuri mo ba kung ito ay totoo? Talagang may na-install na monitoring software. Ang telepono ay nasa safekeeping ngayon. Gusto kong gamitin ang kanilang plano laban sa kanila. Ngayon, magpapanggap akong hindi ko alam. Sa likuran, hawak ko ang telepono. Patuloy kong sinasabi na miss ko si Mudge. Gusto kong bumalik siya para tulungan ako. Nakatago si Mudge sa dilim at narinig ang mga salita ko. Siguradong magiging nagmamalaki at mahuhuli. Patuloy kong sasabihin. Medyo hindi komportable ang tiyan ko, kailangan kong bumili ng gamot. Kung sakaling makasalubong ko si Mudge sa daan, siguradong mahigpit ko siyang yakapin at hindi ko siya papayagang umalis. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Lilitaw si Mudge sa daan papunta sa pagbili ng gamot, at makakasalubong mo siya, at pagkatapos ay babalik siya. Tama iyon. Sa oras na iyon, hindi lang natin maihahayag ang lahat ng mukha ni Mudge, kundi maaari din tayong tumawag ng pulis, para ipadede siya sa makina ng pananahi. Kayo dalawa, basta't maging saksi ko sa oras na iyon. Matapos ang mga salita, kumuha si Xu Wanting ng cellphone mula sa safe. Nagsimula siyang sinadyang sabihin sa cellphone na siya ay abala. Abalang-abala. Miss na miss ko ang mga araw na kasama si Mudge. Sa parehong oras, dumating sina Wang Xinyu at Zhang Jing sa opisina. Nagsimula silang suriin ang surveillance camera para malaman ang nangyari sa cellphone na nasira noong araw na yon. Natuklasan na ito ay nakuha ng isang janitor. Kaya't nahanap nila ang janitor at nagbigay ng 2,000 piso. Binili nila ang cellphone. Pagkatapos ay humingi sila ng tulong sa isang technician. Ipinagawa nila ang cellphone na nabasag noong araw na yon. Pinalitan pa ang nabasag na screen ng bago. Sa panahong ito, hawak ni Wang Xinyu ang naayos na cellphone. Nanginginig siyang pinindot ang power button. Sa sandaling lumabas ang startup screen, humirap ang kanyang tibok ng puso. Gusto niyang malaman kung ano ang mga lihim sa cellphone ni Mudge. Ngunit natatakot din siyang makita ang nilalaman nito. Maaaring patunayan na nagkamali sila kay Mudge. Matapos magtagumpay ang cellphone na magon, nanginginig na pinindot ni Wang Xinyu ang green bubble. Ang tumambad sa kanyang paningin ay ang mga salitang lolo. Pagkakita nito, lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala. Hindi ba pumanaw ang lolo ni Mudge noong taon ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo? Paano siya nakakapag-text sa kanyang lolo? Sa may kabang puso, pumasok si Wang Xinyu sa mensahe.
Kamakailan, isang balita ang ipinadala noong araw na pinalaya si Mokj. Lolo. Ngayon, hindi ko inaasahan na nailigtas ko ang apo ni Ginoong Zhao. Sa wakas ay pumayag si Ginoong Zhao na makipagtulungan. Sa pagkakaroon ng pagtutulungan na ito, ang batang iyon na tumalon sa imbakan ng tubig para iligtas kayo, ay mas malapit na sa kanyang nais. Tutulungan ko silang matupad ang kanilang mga hangarin sa lalong madaling panahon. Kapag nakabawi na ako, makakauwi na ako. Nang makita ito, nagtaka si Wang Xinyu. Talagang nailigtas ni Mokje ang apo ni Ginoong Zhao. At siya'y nagdududa na baka siya ang nagutos sa lahat ng ito. Inilagay niya ang mga pag-uusap ni Mokje at ng kanyang lolo sa itaas. Sinimulan niyang tingnan ito mula sa itaas. Dahil ang cellphone na ito ay binili ni Zhang Jing pagkatapos ng graduation ni Mokje. Kay Zhang Jing sa kanya. Kaya't malinaw kay Wang Xinyu na noong ipinapadala ni Mokje ang mga mensaheng ito, ay patay na ang kanyang lolo. Lolo, nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Mabuti naman ako dito. Sabi nila na tinulungan ko silang bawat isa na makamit ang kanilang mga hangarin. Kahit na nagbayad na ako sa kanilang utang na loob para sa pagligtas sa kanila. Lolo, tiyak na magbabayad ako sa inyo ng utang na loob sa pagligtas. Nagsimula na akong bigyan sila ng trabaho. Sila ilahat ay may matinding espiritu ng pakikibaka. At lahat sila ay may kanya-kanyang layunin. Nakakatulong ako sa kanilang trabaho kahit medyo nakakapagod. Pero masaya ako. Lolo, si Wang Xinyu ay isang matatag na batang babae. Sa hinaharap, tiyak na magiging magaling siya. Madali siyang makasama. Madalas siyang bumibiro sa akin upang mapasaya ako. Lolo, si Zhang Jing ay isang kawawang batang babae. Kahit na ipinanganak sa mayamang pamilya. Pero lumaki siyang walang pagmamahal ng ama. Ang pagmamahal ng lolo ko ay tiyak na hinahangad niya. Mabait din siya sa akin. Pakiramdam ko siya ay parang isang kapatid na babae. Hindi ko mapigilan ang pagnanais na alagaan siya. Alagaan siya. Nang makita ito ni Zhang Jing, hindi na siya nakapagpigil. Agad na pumatak ang kanyang mga luha. Lolo, sobrang labis sila ngayon. Bigla akong nahulaan na kinukunan nila ako ng larawan habang naliligo. Wala silang hiya. Mukhang gusto pa nilang makita akong nahihiya. Hindi ko alam kung anong iniisip nila.